Parang papel na tinupi ng malakas na hangin ng lumang warehouse na yan sa Santa Ana, Cagayan. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi kinaya ng bodega ang hanging dala ng bagyong Betty. Walang nasaktan o nasawi sa insidente. Pansamantalang nawala ng kuryente sa lugar, pati sa mga katabing bayan ng Bugay at Gonzaga. Iniimbestigahan ng PNP ang ulat na may mga pulis umano na pinipeke ang pag-aresto sa mga sospek para ikataas ng kanilang ranggo. Isinisisi ito ng National Police Commission o NAPOLCOM sa tila quota system ng mga maaaresto para sa promotion. May report si Rafi Timan. Ang dami ng kanyang naaaresto sa mga operasyon kontra droga, kadalasang kabilang sa mga susi para tumaas ang ranggo ng isang pulis. Isa kasi ito sa tinitingnan para makonsidera para sa promotion ayon sa National Police Commission o NAPOLCOM. Pero ang quota system na ito, nagiging tukso raw para gumawa ng peking pag-aresto at gawa-gawang accomplishment ang ilang pulis para tumaas ang tsansang ma-promote. Meron kasing 5 arrests o 10 arrests para ma-promote yung mga pulis. Kaya sometimes nate-tempt na gumagawa ng huli para lang magkaroon ng accomplishments. Tingin ng NAPOLCOM, dapat ang pag-aralan muli ang basehan ng peace and order statistics na ginagamit para sa accomplishment reports ng PNP. Hindi porke mababa yung crime statistics, merong peace and order o walang drugs. Hindi rin nangangahulugan kung may huli, wala ng mga addict o mga pusher doon. Inaalam na raw ng PNP kung ilan at sino-sinong pulis ang posibleng pineke ang accomplishment para ma-promote. Pag-aaralan pa raw nila kung ano ang gagawin sa mga pulis na mapapatunayang gumawa nito. Pero hindi lang naman daw field accomplishments ang basehan ng kanilang promotion. We will look into these allegations. Siyempre may basis ng findings na yan. But as far as the PNP is concerned, we are always constantly reviewing our policies on promotions and rewards. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 1 milyong trabaho ang iniaalok ng gobyerno ng Saudi Arabia sa mga Pilipino. Partikular na hinahanap ang skilled workers o yung mga bihasa sa construction, mga pwede sa mga bagong tayong hotels at resorts at healthcare workers. Ayon sa Department of Migrant Workers, magpapadala ng Technical Working Group ang Labor Ministry ng Saudi Arabia sa Pilipinas sa susunod na buwan para pag-usapan ang gagawing recruitment. Bukod sa Saudi Arabia, nakikipag-usap na rin daw sa ating gobyerno ang Austria, Guam, Portugal, Romania, Hungary at United Arab Emirates na nangangailangan din ng Pinoy skilled workers. Comatose ang isang rider matapos maaksidente sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang itinuturong dahilan, ang cellphone niya na umano'y sumabog habang nasa biyahe. Yan at iba pa sa spot report ni Emil Sumangil. May paso po. Yan, may paso po. Yan ang cause ng pagkaka-aksidente po niya. Sumabog yung cellphone niya. Nakakandusay sa kalsada at may paso sa tiyan ng rider na yan sa San Jose del Monte, Bulacan. Nasa gilid naman niya ang sunog niyang cellphone. Hinala ng traffic enforcer na unang responde, cellphone ang dahilan ng aksidente. Ayon sa mga otoridad, sumalpok pa sa poste ang rider. Wasak ang motorsiklo at basag ang helmet ng biktima na kritikal ngayon. Under comatose pa rin po talaga siya hanggang ngayon. Ayon sa isang veteranong electrical engineer, posibleng pinasukan ng pawis ang cellphone kaya ito sumabog. Lahat ng mga maaalat na bagay, pawis, yan. Malakas ang ano natin yan, maging umag-serve ng current yan. Payo ng mga eksperto, ilagay sa belt bago anumang lalagyan ng cellphone kapag bumibiyahe. Arestadong senior citizen na yan na nagbebenta umano ng marijuana sa ilang eskwelahan sa Quezon City. Nakuha sa kanyang 100,000 pesos na halaga ng droga. Dinakip din ang 16 anyos niyang apo na katulong umano niya sa pagtutulak. Tikabit-bit ng illegal drugs para isupply doon sa mga ating kabataan. Ayon sa lolo, nadamay lang ang apo niya. Nagsisisi rin po. Gusto ko lang po makalabas yung apo ko. Emil Sumangil nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ikinababahala ng ilang electric cooperatives ang planong tanggalan o bawasan ang subsidiyang natatanggap ng mga off-grid areas na nalilikom sa pamamagitan ng Universal Charge for Missionary Electrification o UCME.
Nakapaloob yan sa circular ng Department of Energy na nag-uutos ng rationalization ng UCME. Paglilinaw ng DOE, hindi titigil ang pangongolekta ng UCME sa lahat ng kumukonsumo ng kuryente. Gusto lang nilang mapunta ang subsidiya sa mga totoong nangangailangan nito. Ibig sabihin, ang mga may pambayad at malaking kumonsumo ng kuryente tulad ng mga commercial establishments, shopping mall o resort ay tatanggalan o babawasan ng subsidiya. Pero ayon sa Association of Isolated Electric Cooperatives Incorporated, posibleng umalis ang mga negosyo sa off-grid area kung di sila makakatanggap ng subsidy. Makakaapekto raw ito sa ekonomiya at trabaho. Ang mga off-grid area ay mga lugar na hindi nakakabit sa transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kadalasan itong nasa mga probinsya o isla. Nagbitiw bilang Executive Vice President ng PDP Laban si Senator Robin Padilla. Sa isang pahayag, sinabi niyang gusto niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang tungkulin bilang senador. Pero mananatili naman daw siyang miyembro nito. Sa panayam ng Balitang Hali kay PDP Laban spokesperson Attorney Melvin Matibag, sinabi nitong nababanggit na ng senador ang kanyang plano. Pero di nila inaasahan na agad itong mangyayari. Nirerespeto raw nila ang desisyon ni Padilla. Wala pa raw na pag-uusapan ng partido na papalit sa nabakanting posisyon. Isang nasugatan sa San Luis, Aurora dahil sa bagyong Betty. Halos 1,000 individual naman ang lumikas sa probinsya ng Cagayan. May report si Ian Cruz. Parang dapit hapon ang umaga sa Batanes kanina. Sa bayan ng Ivana, 3 pamilya ang lumikas sa evacuation center. Nagpaiwan naman ang kanilang mga mister para bantayan ang kanilang mga gamit. Yung mga gamit namin dito, alagaan namin para hindi malipad sa hangin. Hindi kasama sa mga lumikas si Francisco Estrella na nakatira sa pinakamatandang Ivatan House sa Batanes. Halos 1.5 siglo na raw itong nakatayo. Bandang alas 8 naman ng umaga, may kalakasan pa rin ang hampas ng alon sa baybayin ng Santa Ana, Cagayan. Malakas din ang hangin kaya natutuklap na ang ilang bubong. Nakakatakot malakas ang alon. Ulan saka hangin. Sa datos ng Cagayan PD RRMO, as of 1 p.m., umabot na sa 940 na individual o katumbas ng 289 pamilya ang inilikas. Nawasak naman ng malakas na hangin ang karamihan sa maliliit na kubo sa gilid ng ilog at bundok sa San Luis, Aurora. Ang iba sa kubong nagsisilbing cottage ng mga turista nilipad ng hanggang 15 metro. Malakas po yung hangin. Pabalik-balik po siyang ganun. Tapos tatapon niya yung mga kubo. May isang nasugatan. Dito po ako nakaupo, nagkukusot, nakatalikod. Ako bigla pong humangin ng malakas, lumagusok. Sumabay po yung pag-ano niya. Paggulong, sumabit yung pa ako dito ay. Ito nga po, dalawa. Tapos ito. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuloy-tuloy ang pagbagal ng kilos ng bagyong Betty habang nasa karagatan malapit sa extreme northern Luzon. Sa latest bulletin ng Pag-asa, nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes. Signal number 1 naman sa northern at eastern portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Kalinga, northeastern portion ng Abra at Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands. Ayon sa Pag-asa, posibleng Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga lumabas ng PAR ang bagyo. Bukod sa mga lugar na nasa ilalim ng wind signals, magpapaulan din ang habagat sa natitirang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan pa rin sa Batanes at Babuyan Islands, Ilocos Region, Aurora, Quezon, Western Section ng Central Luzon, Mindoro, Palawan at Bicol Region. Sa Metro Manila, may tsansa rin ng ulan sa hapon o gabi. Posible ring ulanin ang Visayas bukas, lalo sa Panay Island at Negros Provinces. May mga kalat-kalat na ulan din sa Mindanao, lalo sa hapon.
Mamimit na ng mga Pinoy fans ang South Korean actor-singer na si So In-guk. Bibisita siya sa Pilipinas para sa fan meeting sa Agosto. Nakilala si In-guk sa kanyang mga pagganap sa Reply 1997, Doom at Your Service, at The Master's Son na ipinalabas sa Kapuso Network. Naging trending topic naman ang bagong achievement ng K-pop group na Stray Kids. Umabot ng 4.9 million ang stock pre-orders ng kanilang upcoming full-length studio album na 5-star. Ire-release yan sa Biyernes, June 2. Tinapos na ng Senado ang period of interpellation para sa panukalang Maharlika Investment Fund. Iyan ay kahit marami pang gustong itanong ang dalawang minority senators sa main sponsor at may akda ng batas na si Senator Mark Villar. Katwiran ni Villar na sagot na niya lahat ng tanong ng mga senador kahit paulit-ulit na sa nagdaang 2 linggo. Kunestyon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang constitutionality ng pag-certify ni Pangulong Bongbong Marcos na urgent ang Maharlika Bill dahil wala naman daw public calamity o emergency. Sabi ni Villar, ang Pangulo ang mas nakakaalam kung anong emergency meron ang bansa. Si Senator Risa Ontiveros, pinuna naman ang posibleng pag-i-invest ng SSS at GSIS sa Maharlika Fund. Bagamat hindi na required ang SSS at GSIS na mag-invest sa Maharlika, sagot ni Villar, wala namang masama rito lalo na kung maganda ang balik ng investment. Sabi ni Senate President Mig Zubiri, nabigyan na ng sapat na panahon ng minorya na mag-interpellate at pinagbigyan na sila ng buong sesyon kahapon. Kailangan na rin niyang umusad ang panukala dahil target na pagbotohan ito ng Senado ngayong linggo. Sabi naman ni Villar, maaari pang magbigay ng rekomendasyon at ng mga pagbabago sa period of amendments. Proseso para makakuha ng kumpanya magde-deliver ng plastic cards para sa driver's license, umaarangkada na. Sabi ng isa sa mga nakalusot na bidder, kaya nitong mag-deliver ng paunang 1 milyong pirasong plastic cards sa loob ng 2 buwan. Ang issue sa supply ng driver's license at plaka ang namagitan kina Transportation Secretary Jaime Bautista at nagbitiw na LTO Chief Assistant Secretary J.R. Tugade. Magpupulong daw ang 2 bukas sa huling araw ni Tugade kung kailan inaasang i-anunsyo rin ang magiging OIC ng LTO. Bilang ng mga forcibly displaced sa buong mundo umabot na sa mahigit 100 milyon. Ayon sa United Nations High Commissioner for Refugees o UNHCR, posibleng lumaki pa ang bilang na yan dahil sa mga hamon sa hinaharap. Ayon kay UNHCR Goodwill Ambassador at State of the Nation anchor Ata Maurolio, mahalaga na ma-empower ang mga refugee at forcibly displaced para maging self-reliant sila. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napaiyak si Julia Montes sa pagtatapos ng shooting ng first collaboration project nila ni Alden Richards. Ikinagulat naman ng marami ang engagement ni LJ Reyes. May report si Lars Santiago. Bakas ang kaligayahan sa sparkle star na si LJ Reyes sa series of pictures na pinost niya sa Instagram. Pinusuan ng libo-libong netizens ang balita ng engagement niya sa non-showbiz boyfriend niyang si Philip Evangelista. Umani rin niya ng support and best wishes mula sa kanyang showbiz friends. Wala pang ibinibigay na ibang detalye si LJ tungkol sa kanyang engagement at sa kanyang fiancé. Ang ex-boyfriend naman niyang si Paulo Contis, masaya rin daw para sa kanyang engagement. Sa isang text message sa GMA Integrated News, sinabi ni Paulo na deserve ni LJ na maging masaya. It's a picture of Ana and Julia! Matapos ang 13 days, natapos na ang shooting ng first collaboration project nina Alden Richards at Julia Montes na 5 breakups and a romance. Kaya masarap siya ka-work kasi walang pretensions. So sobrang naging comfortable talaga ako dito sa set na to. Naging emotional naman si Julia sa last shooting day. Ang hirap niya i-goodbye. Hindi lang yung character, kundi yung journey nyo na magkakasama kayo. Sa group. As a group, yung working relationship nyong lahat, hindi mo matatawaran nun eh. So, doon ako nasisense.
Ang Five Breakups and a Romance ay collaboration project ng GMA Pictures, Cornerstone Studios at Myriad, ang entertainment company ni Alden, at idinirect ni Irene Villamor. After pack-up, dumiretso sila sa cast party. I'm very excited kasi talagang nakita ko yung mga rushes paunti-unti and wow, ang galing-galing na mga artista talaga ni Alden tsaka ni Julia. And parang tingin ko isa pa tong masterpiece ni Direk Irene. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabigyan ng bagong buhay ang isang asong inabandona at hindi na makalakad. Sa tulong yan ng isang nagmalasakit. Ang kondisyon ngayon ng Aspi na pinangalan ng Hope Pusuan. Sa report ni Katrina Son. Payat, hinang-hina at hindi na makagalaw. Ganyan nakita ni Raven Bonifacio ang asong ito sa lansangan. Isang netizen daw ang humingi ng tulong sa kanya para maisalba ang aso sa gilid ng daan sa Sucat, Parañaque. Pahirapan daw ang pag-rescue kay Hope. Kasi nung una ko siyang nakita, ang tapang-tapang niya. Inisip ko nga nun siguro, sabi ko grabe yung pinagdaanan ng asong to. Nang maisama na, dinala sa veterinaryo ang aso para masuri at mabigyan ng mga gamot. Namalagi ito roon sa loob ng 4 na araw. At nang maiuwi na, sinimulan na niya ang pag-therapy dito. Nakita niya raw ang pagpupursige nito para muling lumakas at gumaling. Kaya naisip ni Raven na pangalanan itong Hope. Mula sa Hope na kinaladkad na lang ang mga likurang paa. Dahan-dahan na itong nakatayo. Hanggang sa nagsimula na itong maglakad. At ngayon ay nakakatakbo na. Siguro, ito talaga yung inspirasyon ko na hindi ko sila isusuko kahit isuko na sila ng ibang tao. Nakikita kong lumalaban sila. So kumbaga, parang sinuwa ko para itigil yung laban kung sila mismo hirap na lumalaban pa. Panawagan niya, mahalin ang mga alagang aso o pusa. Dahil pagmamahal na walang kapantay mula sa kanila, ang kapalit nito. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Ako si Maki Pulido. Ako naman si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.